sa atin lahat mga kababayan, saan man panig kayo ng daigdig naron. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlog sa Badong Aratilis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Ayon po kay BP Sara, out na po. Hindi po kasama sa legal team o sa defense team ni Pangulong Duterte si Attorney Harry Roque at saka si dating AS Medialdea. Yan po, pag-uusapan din po natin, ito po yung mga update na sinabi po ng Chief Legal Counsel ni Pangulong Duterte, si Kaufman, Nicholas Kaufman. Malakas daw po, matindi po ang kumpiyansa ng ating defense team na ma-acquit si Pangulong Duterte. Yan ang magagandang defense team. Talagang very confident po na ma-acquit. Isa pa po, sa pahayag, hindi po masyadong madaldal to, no? Talagang sinasabi niya naman na pinagkaitan daw ng karapatan sa Pilipinas si Pangulong Duterte. Yan po mga pag-uusapan natin at iba pang balita na gusto nyong itanong mamaya. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, uli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na. Okay, pag-usapan natin, no? Ito po, maraming magtataka, bakit si Harry Roque, si Medialdea, very obvious po, no, na talagang hindi na po maisasama sa medical team kasi alam niyo naman, kamakailan lang po dahil na rin sa health reason, no. Pero malaki po ang pasalamat natin kay ES Medialdea dahil siya po talaga yung kasama na kaibigan ni Pangulong Duterte. Sabi nga ni Robin, kaibigan hindi nang iiwan, no? Kahit po alam na natin na meron ding mga karamdaman na si ES Medialdea sa kanyang kalusugan, talaga pong inalalayan, no? Tumayong abogado nung wala pa pong nagre-represent kay Pangulong Duterte. Kahit po sabihin na natin na parang hindi naman napilitan, no? Talagang kinakailangan talaga, alam naman natin diyan sa ICC, hindi po ubra diyan yung yung mga hindi veterano ng ICC. So, maraming salamat sa paglilingkod. Maraming salamat AS Medialdea. Ngayon po ang update po kay AS Medialdea, okay na po siya. Nasa pangkaraniwang kwarto na lang siya ng ospital. Kaya nagpapagaling na lang. Para na rin po sa kalusugan ni AS Medialdea, minabuti na po ni BP Sara. Ayan po, ganyan po ka-decisive si BP Sara na para matutukan talaga yung depensa, no. Pero ganun pa man, natutuwa tayo, no. Kahit papano yung unang araw, yung pre-trial ay naimarka agad ni ES Medialdea yung sa tingin niya ay paglabag sa karapatan ni Pangulong Duterte. At yan po ay nakalagay na yan. Yan po ay kinaptured na ng international media. Nakatutok na po yung international media. Marami nagsasabi bakit sinabi yon ni Medialdea. Marunong po ang Team Duterte, pati po sa naalam nila na ito ay political, no? Alam nila na itong pagkakaso sa ICC ay political in nature, kaya tinapatan lang sila ng politika nito ni Medialdea, no? Kahit po sabihin natin na hindi naman nakaapekto yun, malaking epekto po yun pagdating po sa international media. Yung pronouncement na yun na si Pangulong Duterte ay hindi nakamit
yung mga karapatan niya bilang Pilipino nung siya po ay hinuli rito sa Pilipinas. Okay? So maraming salamat sa paglilingkod. Maraming salamat sa pagiging tapat na kaibigan, E.S. Medialdea. So panahon na siguro para makapagpahinga si Medialdea, makauwi sa Pilipinas ng maayos pa ang kalusugan, no? Makapagpahinga na rito kasi matindi po yung paghahanda ang kinakailangan diyan. So nakakatuwa po, maganda talaga yung papel ni BP Sara, no? Hindi lang po siya naroon para magpa-star, hindi lang po siya naroon para mag-appear sa mga press con. Talagang si BP Sara po ay naroon para buuin yung legal team, no? So siya na rin po ang nagpasya. Mukhang hindi po natin alam kasi tinanong po si si Harry Roque kung ano masabi niya, no comment daw eh. Hindi siguro in-expect ni Harry Roque na hindi siya ma-include. Okay, si Harry Roque naman po, ang dahilan naman po ni BP Sara, kaya po hindi isinama sa legal team ni BP, ni Pangulong Duterte, ay dahil na rin po sa sarili nitong mga kinakaharap na problema, no? Ayon nga kay BP Sara, nagpahayag po si Attorney Harry Roque na siya po ay magsisik ng asylum sa the Netherlands. So yan po ay legal na usapin, nakakaharapin. Ayaw sabihin man ni Roque na balewala lang sa kanya yung pag-apply niya na yun. Pero alam po ni BP Sara na malaking usapin po yan dahil paano yan pag mga personal na kailangan humarap si Harry Roque. So minambuti na po ng ating Vice President na hindi na po isama dahil magiging busy rin po si Harry Roque sa kanyang mga sariling legal. At saka tama rin po yun, no? Tama rin naman po, kung sa akin lang po, tama rin po yun kasi tignan nyo po yung mga media dito at saka yung mga pro-Duterte vloggers. Sino po ang binabanatan? Si Roque. Hindi na po kumbaga lahat sila pati si Yusek Claire, no? Pati po si Tita Claire binabanatan si Roque. Imbis na ang sa akin tama yung desisyon ni BP Sara na hindi na siya i-include, no? Dahil nakita nyo naman may sarili po siyang mga problemang legal na wala naman pong kinalaman sa mga Duterte. Pwede nating masabi na kaya siya nililigal dahil malapit siya sa Duterte, di po ba? Pero iba naman po yung iba naman po yung mga kinakaso sa kanya, mga pogo. Alam ko po ang pangunahin niyang kinakaso sa kanya, pogo eh. Kaya hindi na po kinakailangan ng Duterte, no? Hindi na po kinakailangan ng mga Duterte ng mga distraction, lalo na po sa depensa. Kaya makikita niyo po yung future president ng Pilipinas, si Sara Duterte, kung paano po siya magdesisyon, no? Ganyan po siya, very decisive. Sa tingin niya, hindi makakapokus si Roque sa defense team, kaya minabuti niya na kumuha na. Tsaka isa sa mga qualification ni BP Sara, yung talagang veterano sa ICC. Ito nga po si Kaufman, talagang malupitan na po yan pagdating po sa ICC. Okay, so tapos limitado pa po yung anong tawag dito? Limitado pa po yung mga slot para sa ICC defense team. Hindi po pwedeng, hindi katulad dito sa Pilipinas, paramihan eh. Doon po limited lang kung ilan lang yung po pwedeng ipasok bilang ICC. Hindi ko maintindihan. Mukhang hindi naman po abogado si Baste. Tsaka meron na pong minsan si Harry Roque, nakita nyo,
nagsasalita po siya na minsan katulad nung sa tingin ko ito atin-atin lang. Ang tingin ko kay Roque putya, kasi yung may sinabi siya na mag-apply daw si BP Sara bilang isa sa mga abogado. Pero para lang madalaw si PRRD. Tapos tinama niya kinabukasan. So sa tingin ko hindi po natin na kinakailangan ng mga ng mga drama. Okay. Hindi na po natin kinakailangan. Madrama na po yung defense, madrama na po masyado yung panyanyari kay Pangulong Duterte. Hindi na po natin kinakailangan ng panibagong drama dito po sa defense team. So good move para kay BP Sara. Tuwan-tuwa po ako. Kasi syempre, 'di ba? Sa totoo lang, nung binabago na ni Roque yung kinabukasan, sinabi niya na nililinaw ko po na si BP Sara ay hindi nag-apply bilang abogado. Dahil labag pala sa konstitusyon na Vice President ay mag-apply ka ng abogado. Okay, pero hindi po ibig sabihin na si Harry Roque ay tinatabla natin bilang supporter. Wala naman pong sa defense team lang po, no? Baka yung iba pag-isipan na naman si BP Sara na bakit ginanon niya si Roque? Hindi po ganun 'yun. Ano ka ba dong against Roque? Kita niyo? Against Duterte pa ako ngayon. Hindi po ba Duterte si Sara Duterte? Pag may pagkakataon talaga hindi, pag may pagkakataon talagang bumira yung mga yan, maniwala naman kayo na si Edith Duterte yan. Pag ganyan po mga usapin, mga tanim po yan. Against ka pala sa Duterte. Ay si Attorney Panelo po, siya po yung abogado ng tatlong hindi ko alam yung dalawa, no? Pero si Katie, alam ko siya yung abogado ni Katie. So yung meron pong si Attorney Panelo po, dito po siya sa Pilipinas, no? Si Attorney Panelo po ay sa Pilipinas dahil meron pong mga isinampang habeas corpus. Ito pong mga anak ni Duterte. Nakakatawa naman yun. Against ka ba kay Duterte? Diyos ko. minsan nakakatawa eh. Minsan nakakatawa tong mga tanim ng mga tinatanim na is either okay. Okay, malinaw na po yan, ha? Ano pa ba dito kay BP Sara? Yan, ito po ang mga pahayag ni BP Sara hinggil dyan. So far, hindi siya, hindi kasama si Attorney Roque sa legal team. Yan po. Gusto namin nakatutok talaga yung lawyers doon sa kaso. Right now, I heard, applying for asylum. He publicly announced that already. We want him to focus on his asylum and we want our lawyers to focus on the case. Nung tinanong po si Roque, ang sabi ni Roque, no comment. Ito pa po ang pahayag ni BP Sara. Once na maayos na yung team for the ICC, magwi-withdraw si Attorney Medaldea kasi meron lang limited na mga slots for lawyers. And we want all lawyers on board with ICC experience. Okay. Yan po, nasa regular hospital room na po si Medaldea. So, kinakailangan niya na rin po na magpahinga. Sa kasalukuyan po, may kinakausap pa po ng mga attorney si BP Sara
mayroon pa darating na mga abogado, may interview ko siya para sumali sa team. Yan po talaga yung papel ni BP Sara, kaya po siya nauna doon. Susunod na lang yung kanyang mga kapatid. Si Mayor Baste naman, alam na natin lahat na hindi niya po maiwan ng Davao dahil nga po sa mga threat na yung mga sinasabi di umano na mayroong mga search warrant, no? Ayan. So kinakailangan po si Mayor Baste para maiwan din sa Davao City to protect naman yung kanilang property, to protect din yung sila BP Sara, etc. ay yung mga property ni Tatay Digong at ng pamilya ng mga Duterte. So laban talaga to ng mga Duterte. At all front, meron pa pong, ayan po, kung maririnig po natin, kinakasa na rin po yung sa impeachment ni BP Sara. So may panibagong team po doon ng mga abogado. Hiwa-hiwalay na po, no? May abogado po na namamahala sa impeachment ni BP Sara. May abogado po na nagsasampa ng reklamo para naman sa mga kapatid pa ni BP Sara, si Kitty Duterte, si Baste at saka si Pulong, na naiiwan dito sa Pilipinas para naman habulin yung mga lumabag sa karapatan ng kanilang ama. Ayan. Panay legal battle po yan. Kaya talagang durugan po to, no? Kung hindi po matalas at hindi po decisive si BP Sara, talagang mahirapan pong bumuo ng team. So, yan po yung update dyan sa legal team natin. At napakaswerte natin, no? Kasi tinignan natin yung background nito ni Nicolas Kaufman. Championin po to, no? Wala pang talo. At siya po ay nagpahayag na dito ako natutuwa eh. Alam nyo, mahirap po yung napaka-negative nung sasaba ka sa gera. Nakita ko na yan kay Chot Reyes eh. No? Yung dati nating coach, ibang-iba sila yung coach ng Pilipinas. Ibang-iba sila ni Tim Cone. Si Tim Cone kasi utak champion. O kaya kita nyo, nag-champion tayo. Pero ito po si Chot Reyes, utak yan eh, yung magpaliwanag kung bakit tayo talo, parang ganun. Okay. So, tuwan-tuwa po ako dito kay Nicolas Kaufman dahil very confident po siya, no? Bakit damay? Halimbawa yan. Ganun talaga. Kung ayaw mong nagbabanggit ako ng mga halimbawa, pwede naman kayong di ba? Malaya naman kayo. Kayo naman, masyado naman kayo. Ngayon, ganun talaga ang buhay. Halimbawa nga eh. Nagre-react po yung mga Marcos supporters. Pag paumanhin nyo na po, at sila po ay sila po, kinakailangan po nila yan. No? Akala nila, madidistract nila si Badong. Alam nyo po, kaya ako nadidistract sa panahon na wala talaga akong wala akong paghanda. Yung mga namamasyal ako sa mga magagandang lugar sa Hong Kong. Madali ako madistract kasi syempre, di ba? Konti lang yung panahon mo sa paghanda eh. Pero yung napaghandaan po natin, yung topic natin, distraction na yan, tatawanan lang ni Badong yan. Anyways, sabi po ng British-Israeli lawyer na si Nicolas Kaufman, very confident siya na ma-acquit si PRRD. Okay. Ayon po kay Kaufman, no? Si PRRD po ay pinagkaitan ng mga karapatan sa Pilipinas. Ayan ang sinabi ng legal counsel. Pinagkaitan di umano ng karapatan sa Pilipinas ang kliyente niya na si PRRD na humarap ngayon sa reklamong crimes against humanity. He was completely denied all his rights ayon kay Kaufman in the Philippines. That would obviously be a major argument in the course of his defense. Yan. Pero aniya, hindi muna siya magko-comment hinggil sa
defense strategy. There will be petitions, obviously. Once again, it's not for me to comment on the defense strategy at this moment. Ayan po, no? Ganun po siya katipid. Pero nabibigyan po tayo ng kaliwanagan no? Kung paano atakihin. Hindi niya lang sasabihin yung strategy nila. Pero mukhang ito po ang isa sa pinakamalupit nilang strategy. Di ba? Yung karapatan ni Rodrigo Duterte. Napanood na natin yan, di ba? Yung inulit-ulit ni Rodrigo sa kanyang arresting officer na walang iba kundi si General Torre, no? Ibig mo sabihin, hindi mo papapasukin yung anak ko? Let it make it clear, sabi ni Duterte. Yung anak ko hindi mo papasukin? Di ba? Sabi ni Duterte, yes sir. Sabi naman niya, hindi niya raw papapasukin. Kahit na yung anak ko, ang legal counsel ko, yes sir, hindi ko papapasukin. Parang natrap si Torre doon. Hindi pinapasok yung legal counsel. Samantalang napakalinaw po, no, na legal counsel ay importante po yan. Okay. Magagalit na naman yung tao na yan. Magagalit na kay Kaufman. Siguro pinakagalit ngayon yung mga tao, no? Okay. At very confident daw po si Kaufman na ma-acquit si dating Pangulo. Ayan. Dahil sila po ay naghahanda. Tignan nyo ganito po katipid si Kaufman magsalita, pero alam mo na very confident nga siya. No? Sabi ni Kaufman o kumpiyansa, naghahanda sila ng isang strong defense. Pinahayag din po ni Kaufman na siya po ay kumpiyansa na ma-acquit ang dating Pangulo. I'm very confident of the strongest defense possible. I'm confident he will be acquitted indeed, even at earliest stage possible. At nung tinanong po kung siya po ay mababalik ba si Pangulong Duterte sa Pilipinas, ito po ang sagot ni Kaufman, I certainly hope so. Yan po ang mga maiikli pero mabibigat. Tandaan po nyo ang pinanalo niya yung isa, ano na yun? Convicted sa ICC. Pero na technical niya. Sa pamamagitan po ng pagsilip sa technicalities, na-acquit po yung convicted sa appellate court ng ICC rin. So ganyan po kabigat tong Kaufman na to. Kaya tiwala lang po tayo. Congratulations kay BP Sara sa pagbubuo ng isang malakas na team. Ayan. Wow, ang galing. Mas magaling pa kay Torre at Marcos. Oops. Talagang bilib na bilib kayo kay Torre at Marcos. Tama yan, boss, pampalakas loob. Hindi po pampalakas loob to. Totoo po to. War crimes po yun Alam niyo po ba yun? War crimes po yung ipinanalo nito. War crimes. May war talaga. Kaya pasok yung crimes against humanity. Ito, si Duterte, 43 katao. 43. Paano nyo po matatawag na crimes against humanity yung 43 katao lang? Hindi nyo po kayang paikutin po yan. Okay. Ito po nakakalungkot. Alam nyo po, battle po to ng mainstream media at saka ng mga vlogger, no? Mga Duterte vloggers. Kasi mainstream media at saka yung mga BBM vloggers magkakampi. Mahirap po kung kayo po ay kasi may nag-message sa akin kanina
Nasabi niya, basahin ko lang, wag ko nang basahin kung sino. Tignan nyo, ganito po yung mga uri ng message. Sa kanila raw sa Samar, ay yung mga kapitbahay niya halos pinaniniwalaan yung media. No? Yun nga po yun eh. Kaya humingi siya ng tulong sa mga vlogger, etc. etc. Alam niyo po, mabigat talagang kalaban yung kung etong mga kalaban natin, bigatin talaga to kasi media nga eh. Katulad po nito, bibigyan ko kayo ng halimbawa. Yung ABS-CBN through ANC. ANC yata yung pang-international nila eh, di ba? Pinature nila doon yung wala pang 20 o 10 piraso lang yata yun. 10 piraso na nagrally na anong tawag doon? Anti-Duterte. No? Pinature nila, mga 10. Wala pa yatang 20. 10 mahigit, siguro 12, 13. Pinipicture nila, tapos ang pinipresent nila na yung mga activists daw ay sumusuporta na si Pangulong Duterte. Sa Inquirer, pinakita naman dito sa Canada yung mga sumusuporta sa pagdakip kay Pangulong Duterte. O, bakit po unfair? Kasi hindi nila pinapakita yung libo-libong nagrarally para suportahan si Pangulong Duterte. Di ba? Biruin mo yun, ang dami po nagrally doon sa Netherlands. Di ba? Pwede mo namang i-present side by side. Sabihin mo, eto po ang mga nagrarally para sa mga anti-Duterte at eto naman ang mga pro-Duterte. Para makita ng tao na nilalangaw yung rally ng mga kakapirasitong anti-Duterte kumpara sa mga pro-Duterte. Hindi po eh. Hindi po ganun yung ginagawa ng media. Kaya talagang lugi tayo. Tapos, isa pa sa pinalalaganap ng media ngayon, laganap daw yung tinatawag nating, yan na naman, no? Laganap na naman yung tinatawag nating, ayon sa kanila, yung mga fake news. Sino ba anong fake news pa ba ang mas malaki kaysa sa totoong balita na hinuli ng mga pulis natin si Pangulong Duterte at dinala sa ICC? Ililinaw ko lang po, yung mga abogado po ng pamahalaan, tanging si Claire na lang po ang nanlilito. Hindi po siya nalilito, nanlilito. Magkaiba po yun eh. Maski po si Boying, hindi niya po niloloko yung sarili niya na magkaiba yung ang sinabi ni Boying tungkol sa ICC issue, kasi si Minardo bumigay na eh. Hindi ko ipagtatanggol ang gobyerno kasi hindi ko kinikilala yung jurisdiction ng ICC. Si Claire na lang at saka yung amo niya na si BBM, hindi naman abogado si BBM, no? Si Claire na lang yung nagsasabi na hindi nila sinunod yung ICC. Kasi si Remulla, mabuti pa si Remulla, sinabi niya, masaktan man kayong mga Duterte o hindi, ang totoo, niya, deal is done o kung ano pa man. Naroon na eh. Alam po naman ng lahat ng tao na sa ICC po nakipagtulungan si Marcos. Done deal. Pinipilit yung Interpol. Wala naman pong kapanyarihan yung Interpol na mag-issue ng warrant of arrest. O, done deal na nga eh, di ba? Yun na nga yun eh. Naroon na yan. Kasi yan yung sagot niya sa na moot na raw. Yung habeas corpus na hinihingi ng mga anak ni Duterte, moot na raw yun. Hindi po. Iba naman yung kaso dito sa Pilipinas sa kaso dun eh. Kinakailangan yung magkasuhan dito, kinakasuhan kayo ng mga anak ni Duterte kasi kayo yung humuli kay Duterte at nilipad ninyo papunta sa Netherlands. Magkaiba yun.
Yung ICC, hindi niya ibibigay si Duterte sa request lang ng kung sino, kahit ng Pilipinas pa. Sabihin lang ng ICC, kayo nga nagsuko sa amin. Eh. Nakarating nga yan si Duterte na wala kaming kahirap-hirap. Eh. Bakit naman namin ibabalik sa request nyo rin? Tama yun. Done deal na yun. Kinakailangan ng ipanalo nila Duterte, baka nalilito po kayo. No? Huwag po kayong malito. Yung ICC, binigay sa kanila si Duterte. Tinanggap na nila. Ngayon, dahil hawak na nila sa Duterte, yung kaso na nila kay Duterte, ang kanilang, doon sila magpapasya kung dapat bang makalaya si Duterte o hindi. Wala nang kinalaman yung Pilipinas. Hindi na po pwedeng sabihin ng Pilipinas, binabawi na namin si Duterte. In the first place, kayo nga nag-surrender sa amin yan eh. Diyan tayo ngayon naging katawa-tawa. No? Diyan tayo ngayon naging katawa-tawa sa Pilipinas. Yung sinasabi nila, may mga tauhan si BBM na hindi maapektuhan yung foreign investment. No? Hindi raw mag-aalisan yung investor dahil dyan. Eh, tanong, meron pa bang hindi nakaalis? Meron pa ba natira? Meron pa ba natirang investor? Yung sinasabi niyong hindi naapektuhan, tama naman. Di ba? Wala pa nga yung pagkakanulo nyo kay Duterte, wala na nag-invest eh. Ibig nyo sabihin, matapos tong kaguluhan na to, tsaka sila mag-invest. Ganun lang po yun. Yung mga prayer rally nga po ng iba't ibang lugar, baka gusto nyong manawagan tayo rito eh, mag-ano lang kayo dyan mamaya. Okay, the evil one. Walang talab sa akin yung mga the evil one. Mga tuwirang kayo ng mga ano, wag ng mga the evil one. Hindi po to usapin ng demonyo ba kayo o anghel. Wala po tayo sa kalangitan. Usapin po to ng batas at ng pagiging Pilipino. No? Sinurrender ng Pangulo natin, imbis na ipaglaban si Duterte. Ngayon, ang problema nyo niyan, ang problema natin ngayon, sinong bansa ang makikinig kay Marcos kung siya po ay makikiusap balang araw na maligtas ang isang Pilipino. Halimbawa, meron Pilipino na nasa yung bibitayin sa ibang bansa. Sino makikinig kay Marcos ngayon? Sasabihin lang ng leader niyan. Halimbawa, sabihin lang na king ganun. Eh, mamamayan mo nga, sinusurrender mo sa ICC. Tapos ngayon, makikiusap ka na yung nilitis namin, no? Nilitis namin sa bansa namin, nagkasala. Yung mamamayan mo nga na hindi pa napapatunayan nagkasala, pinamigay mo. Hindi pa nagsisimula, tandaan nyo po yan. Hindi pa po nagsimula yung trial ni Duterte. Pinamigay niya eh. Di ba? Wala pa napapatunayan. Nakakulong na po si Tatay Digong. Kaya po ang epekto po niyan, lahat po ng leader alam yan eh. Ano ang moral authority mo? Moral ground mo para makiusap ka ngayon sa ibang leader na iligtas sa bingit ng katayan yung nahatulan sa korte nila. Eh mamamayan mo nga, pinamimigay mo eh. Di ba? Ibiruin mo, ngayon lang ako nakakita, no, hinuli pa. Ayan po. Kaya wag po kayong mag-alala, magkaiba po yung kaso dito at kaso doon. Kinasuhan po ng mga anak ni Duterte, yung mga humuli sa kanya na ilantad ninyo sa korte ang tatay namin. Pag nagpasya ang Supreme Court, pwede ba mangyari na nagpasya ang Supreme Court pero hindi bibigay ng ICC? Pwede po. Wala pa pong nangyayari niyan kasi ngayon lang po may huling Pilipino ang ICC. Ngayon lang po may kinasuhan na Pilipino sa ICC. Ang danger pa nito, siyam pa raw
siyang pa raw ang balak bigyan ng ICC ng warrant of arrest. Ang tanong, yang siyang ba na yan makikipagtulungan ulit? Natural, presidente nga nakipagtulungan. Kaya talagang kawawa po ang Pilipino dito sa presidenteng ito. No? Kawawang kawawa po tayo. Wala naman po kaming sinasabi wala naman po kaming sinasabi na palayain si Duterte. Kung may paglilitis po dito sa Pilipinas dahil ayon sa ating konstitusyon, wala naman po nalagay sa konstitusyon eh. Kaninong batas ba yung sinasabi ninyong sinusunod? Anong batas yung sinusunod? Simple lang naman po. Wala pong batas dyan na nagsasabi na pag ang isang Pilipino ay nagkasala sa kapwa niya Pilipino at naganap ang krimen sa Pilipinas, ay lilitisin siya sa ibang bansa. Lalo na yan, droga. Di ba? Lalo na yung droga. Bakit po? Culturally, magkaiba po yung pananaw natin sa droga kaysa dyan sa mga taga-Europe, lalo na po dyan sa Netherlands. Legal nga ang droga dyan eh. Bakit sila magpapasya? Dito sa atin, illegal. Illegal po ang droga sa Pilipinas. Sa kanila po, legal. Alam niyo po ba kung ano lang ang kinakailangan mong gawin? Halimbawa na aksidente ka at ikaw ay nakadroga, idideklara mo lang sa doktor, Dok, tinira ko po cocaine. Bakit? Para yung isasaksak sa yung gamot ay hindi ka kontra sa tinira mo. Di ba? Para mailigtas yung buhay mo. Bakit sila yung magpapasya tungkol sa droga? Ibang-iba yung kultura nila at pati yung batas nila sa droga. Mahirap po yan eh. Ang dami na po nating allow sa kanila. Ang Pilipino po pwede, ito pinakamagandang halimbawa po to. Ang Pilipino po, bawal po, kumakain po tayo ng aso noon. Pero kasunod